God's Wisdom number 2. Ayon sa mga naturalists, ang matter at ang energy lamang ang umiiral, walang non-material o spiritual na aspeto sa universe, kaya't ang conclusion nila ay walang Diyos. Ang creed na ito ay nakasaad sa Humanist Manifesto, ang ateistang creed na nagsasaad, na ang universe ay umiiral sa sarili nitong paraan at hindi nilikha. Sila ay naniniwala na ang tao ay bahagi ng kalikasan at lumitaw, bilang resulta ng tuloy-tuloy na proseso. Gayunpaman, kahit ang mga matitinding atheist tulad ni Richard Dawkins ay umamin, na ang pag-aaral ng biology ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng matter o bahagi ng katawan ng mga organismo kundi higit pang isang pag-aaral ng impormasyon. Kilala na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay naglalaman ng malalaking aklata ng genetic information sa anyo ng DNA, isang code na sistema ng wika na may 4 na kemikal na letra na naglalaman ng impormasyon para sa pagbuo, operasyon, at pagpapanatili ng lahat ng anyo ng buhay. Ang ating genetic system ay digital sa pinaka-core nito, na may tumpak na pagkakasunod-sunod. Ngunit ang genetic na impormasyon, na inilalarawan bilang digital sa pinaka-core, ay isang kinakailangang aspeto para sa pag-iral ng buhay. Ang impormasyon ay non-material, isang metaphysical na entity, at palaging naobserbahan na nagmumula sa isang intelihenteng pinagmulan. Halimbawa, kung kumuha ako ng piraso ng chalk at isinulat ang mensahe sa isang blackboard, ang impormasyon ay hindi nagmumula sa chalk, kundi sa pagkakaayos ng chalk sa board. Kung buburahin ko ng aking kamay ang mensahe na nakasulat sa board, ay wala kayong makikitang anumang impormasyon kundi ang tanging pulbos o alikabok lamang ng chalk ang inyong makikita. Katulad nito ang DNA sa lahat ng life forms, na binubuo ng sugar, phosphates, at bases, ay naglalaman ng impormasyon dahil sa pagkakaayos nito. Ang mga bagay ay hindi bumubuo ng mga impormasyon kundi ang isipan ang bumubuo ng impormasyon. Lahat ng buhay ay naglalaman ng malalaki at mahahalagang code na impormasyon sa DNA. Kaya't ang tanong para sa mga hindi naniniwala na may Diyos, na ang lahat ng bagay ay nagmula lamang sa matter at energy, na ang mundo at ang mga tao at ang lahat ng mga bagay ay lumitaw na lamang sa paglipas ng panahon, paano nakalikha o nabuo ng matter ang isang bagay na hindi matter? Ang tanging sagot ay nagmula lamang sa isang intelihente at napakatalinong lumikha ng lahat ng mga bagay, walang iba kundi ang Diyos na buhay.
God's Wisdom Number 1. Noong 1941, ang Swiss engineer na si George de Mestral ay naglalakad kasama ang kanyang aso nang mapansin niya ang mga burr na nakadikit sa kanyang damit at sa balahibo ng aso. Dahil dito, si Swiss ay naintriga sa kung paano ang mga burr na ito ay sumasabit ng mabuti sa mga damit at sa mga balahibo ng aso, kaya't sinuri niya ito sa ilalim ng microscope at natuklasan na mayroon itong maliit na mga kuko na sumasabit sa mga loops sa tela ng kanyang damit. Ang likas na mekanismong ito ang nag-inspire sa kanya na gumawa ng isang sintetikong sistema ng pagkakabit base sa parehong prinsipyo. Matapos ang ilang taon ng eksperimentasyon at pagpapabuti, nagpatent si de Mestral ng kanyang imbento noong 1955, pinangalanan niya itong Velcro, isang kombinasyon ng mga salitang velvet at crochet. Ang Velcro ay binubuo ng dalawang bahagi, isang bahagi na may mga maliit na kuko katulad ng mga saber, at ang isa pang bahagi na may mga loops, katulad ng tela. Kapag pinindot ang dalawang bahagi, sumasabit ang mga kuko sa mga loops, lumilikha ng malakas ngunit madaling tanggalin na pagkakabit. Ang inspirasyon ng Velcro mula sa natural na mundo ay isang patunay sa husay ng tao sa pag-iimbento na gabay ng mga obserbasyon sa mga nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano ang mga natutunan mula sa pag-aaral ng mga disenyo ng Diyos sa kalikasan ay maaaring humantong sa praktikal na mga imbento na nakakatulong sa lipunan sa maraming paraan.
God's Wisdom Number 1. Noong 1941, ang Swiss engineer na si George de Mestral ay naglalakad kasama ang kanyang aso nang mapansin niya ang mga burr na nakadikit sa kanyang damit at sa balahibo ng aso. Dahil dito, si Swiss ay naintriga sa kung paano ang mga burr na ito ay sumasabit ng mabuti sa mga damit at sa mga balahibo ng aso, kaya't sinuri niya ito sa ilalim ng microscope at natuklasan na mayroon itong maliit na mga kuko na sumasabit sa mga loop sa tela ng kanyang damit. Ang likas na mekanismong ito ang nag-inspire sa kanya na gumawa ng isang sintetikong sistema ng pagkakabit base sa parehong prinsipyo. Matapos ang ilang taon ng eksperimentasyon at pagpapabuti, nagpatent si de Mestral ng kanyang imbento noong 1955, pinangalanan niya itong Velcro, isang kombinasyon ng mga salitang velvet at crochet. Ang Velcro ay binubuo ng dalawang bahagi, isang bahagi na may mga maliit na kuko katulad ng mga saber, at ang isa pang bahagi na may mga loops, katulad ng tela. Kapag pinindot ang dalawang bahagi, sumasabit ang mga kuko sa mga loops, lumilikha ng malakas ngunit madaling tanggalin na pagkakabit. Ang inspirasyon ng Velcro mula sa natural na mundo ay isang patunay sa husay ng tao sa pag-iimbento na gabay ng mga obserbasyon sa mga nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano ang mga natutunan mula sa pag-aaral ng mga disenyo ng Diyos sa kalikasan ay maaaring humantong sa praktikal na mga imbento na nakakatulong sa lipunan sa maraming paraan.
God's Wisdom Number 1. Noong 1941, ang Swiss engineer na si George de Mestral ay naglalakad kasama ang kanyang aso nang mapansin niya ang mga burr na nakadikit sa kanyang damit at sa balahibo ng aso. Dahil dito, si Swiss ay naintriga sa kung paano ang mga burr na ito ay sumasabit ng mabuti sa mga damit at sa mga balahibo ng aso, kaya't sinuri niya ito sa ilalim ng microscope at natuklasan na mayroon itong maliit na mga kuko na sumasabit sa mga loop sa tela ng kanyang damit. Ang likas na mekanismong ito ang nag-inspire sa kanya na gumawa ng isang sintetikong sistema ng pagkakabit base sa parehong prinsipyo. Matapos ang ilang taon ng eksperimentasyon at pagpapabuti, nagpatent si de Mestral ng kanyang imbento noong 1955, pinangalanan niya itong Velcro, isang kombinasyon ng mga salitang velvet at crochet. Ang Velcro ay binubuo ng dalawang bahagi, isang bahagi na may mga maliit na kuko katulad ng mga saber, at ang isa pang bahagi na may mga loops, katulad ng tela. Kapag pinindot ang dalawang bahagi, sumasabit ang mga kuko sa mga loops, lumilikha ng malakas ngunit madaling tanggalin na pagkakabit. Ang inspirasyon ng Velcro mula sa natural na mundo ay isang patunay sa husay ng tao sa pag-iimbento na gabay ng mga obserbasyon sa mga nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano ang mga natutunan mula sa pag-aaral ng mga disenyo ng Diyos sa kalikasan ay maaaring humantong sa praktikal na mga imbento na nakakatulong sa lipunan sa maraming paraan.
God's Wisdom number 2. Ayon sa mga naturalists, ang matter at ang energy lamang ang umiiral, walang non-material o spiritual na aspeto sa universe, kaya't ang conclusion nila ay walang Diyos. Ang creed na ito ay nakasaad sa Humanist Manifesto, ang ateistang creed na nagsasaad, na ang universe ay umiiral sa sarili nitong paraan at hindi nilikha. Sila ay naniniwala na ang tao ay bahagi ng kalikasan at lumitaw, bilang resulta ng tuloy-tuloy na proseso. Gayunpaman, kahit ang mga matitinding atheist tulad ni Richard Dawkins ay umamin, na ang pag-aaral ng biology ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng matter o bahagi ng katawan ng mga organismo kundi higit pang isang pag-aaral ng impormasyon. Kilala na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay naglalaman ng malalaking aklata ng genetic information sa anyo ng DNA, isang code na sistema ng wika na may 4 na kemikal na letra na naglalaman ng impormasyon para sa pagbuo, operasyon, at pagpapanatili ng lahat ng anyo ng buhay. Ang ating genetic system ay digital sa pinaka-core nito, na may tumpak na pagkakasunod-sunod. Ngunit ang genetic na impormasyon, na inilalarawan bilang digital sa pinaka-core, ay isang kinakailangang aspeto para sa pag-iral ng buhay. Ang impormasyon ay non-material, isang metaphysical na entity, at palaging naobserbahan na nagmumula sa isang intelihenteng pinagmulan. Halimbawa, kung kumuha ako ng piraso ng chalk at isinulat ang mensahe sa isang blackboard, ang impormasyon ay hindi nagmumula sa chalk, kundi sa pagkakaayos ng chalk sa board. Kung buburahin ko ng aking kamay ang mensahe na nakasulat sa board, ay wala kayong makikitang anumang impormasyon kundi ang tanging pulbos o alikabok lamang ng chalk ang inyong makikita. Katulad nito ang DNA sa lahat ng life forms, na binubuo ng sugar, phosphates, at bases, ay naglalaman ng impormasyon dahil sa pagkakaayos nito. Ang mga bagay ay hindi bumubuo ng mga impormasyon kundi ang isipan ang bumubuo ng impormasyon. Lahat ng buhay ay naglalaman ng malalaki at mahahalagang code na impormasyon sa DNA. Kaya't ang tanong para sa mga hindi naniniwala na may Diyos, na ang lahat ng bagay ay nagmula lamang sa matter at energy, na ang mundo at ang mga tao at ang lahat ng mga bagay ay lumitaw na lamang sa paglipas ng panahon, paano nakalikha o nabuo ng matter ang isang bagay na hindi matter? Ang tanging sagot ay nagmula lamang sa isang intelihente at napakatalinong lumikha ng lahat ng mga bagay, walang iba kundi ang Diyos na buhay.
God's Wisdom number 1. Noong 1941, ang Swiss engineer na si George de Mestral ay naglalakad kasama ang kanyang aso nang mapansin niya ang mga burr na nakadikit sa kanyang damit at sa balahibo ng aso. Dahil dito, si Swiss ay naintriga sa kung paano ang mga burr na ito ay sumasabit ng mabuti sa mga damit at sa mga balahibo ng aso, kaya't sinuri niya ito sa ilalim ng microscope at natuklasan na mayroon itong maliit na mga kuko na sumasabit sa mga loops sa tela ng kanyang damit. Ang likas na mekanismong ito ang nag-inspire sa kanya na gumawa ng isang sintetikong sistema ng pagkakabit base sa parehong prinsipyo. Matapos ang ilang taon ng eksperimentasyon at pagpapabuti, nagpatent si de Mestral ng kanyang imbento noong 1955, pinangalanan niya itong Velcro, isang kombinasyon ng mga salitang velvet at crochet. Ang Velcro ay binubuo ng dalawang bahagi, isang bahagi na may mga maliit na kuko katulad ng mga saber, at ang isa pang bahagi na may mga loops, katulad ng tela. Kapag pinindot ang dalawang bahagi, sumasabit ang mga kuko sa mga loops, lumilikha ng malakas ngunit madaling tanggalin na pagkakabit. Ang inspirasyon ng Velcro mula sa natural na mundo ay isang patunay sa husay ng tao sa pag-iimbento na gabay ng mga obserbasyon sa mga nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano ang mga natutunan mula sa pag-aaral ng mga disenyo ng Diyos sa kalikasan ay maaaring humantong sa praktikal na mga imbento na nakakatulong sa lipunan sa maraming paraan.
God's Wisdom Number 1. Noong 1941, ang Swiss engineer na si George de Mestral ay naglalakad kasama ang kanyang aso nang mapansin niya ang mga burr na nakadikit sa kanyang damit at sa balahibo ng aso. Dahil dito, si Swiss ay naintriga sa kung paano ang mga burr na ito ay sumasabit ng mabuti sa mga damit at sa mga balahibo ng aso, kaya't sinuri niya ito sa ilalim ng microscope at natuklasan na mayroon itong maliit na mga kuko na sumasabit sa mga loops sa tela ng kanyang damit. Ang likas na mekanismong ito ang nag-inspire sa kanya na gumawa ng isang sintetikong sistema ng pagkakabit base sa parehong prinsipyo. Matapos ang ilang taon ng eksperimentasyon at pagpapabuti, nagpatent si de Mestral ng kanyang imbento noong 1955, pinangalanan niya itong Velcro, isang kombinasyon ng mga salitang velvet at crochet. Ang Velcro ay binubuo ng dalawang bahagi, isang bahagi na may mga maliit na kuko katulad ng mga saber, at ang isa pang bahagi na may mga loops, katulad ng tela. Kapag pinindot ang dalawang bahagi, sumasabit ang mga kuko sa mga loops, lumilikha ng malakas ngunit madaling tanggalin na pagkakabit. Ang inspirasyon ng Velcro mula sa natural na mundo ay isang patunay sa husay ng tao sa pag-iimbento na gabay ng mga obserbasyon sa mga nilikha ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano ang mga natutunan mula sa pag-aaral ng mga disenyo ng Diyos sa kalikasan ay maaaring humantong sa praktikal na mga imbento na nakakatulong sa lipunan sa maraming paraan.